نور يجدد في Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa sama ng loob. Opo mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, ang ating buhay ay kailangan ihango talaga sa katuruan ng Islam. Dahil ito po ay liwanag, gabay na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, ang pagkimkim ng sama ng loob, lalo na sa kapwa mo manampalataya, ay meron talagang palugit. Hindi pwede lumampas o humigit. Tandaan nyo yan mga kapatid, pwede ka magkimkim ng sama ng loob, pero sa loob lamang ng 3 araw. Pero kung lumampas ka na dyan, ay bawal na yun. Kasi nga hindi mo mapigilan ang iyong likas na pagkatao mo. Kaya pagiging tao mo. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala naglagay lang ng palugit. Kaya alhamdulillah mga kapatid, sa relihiyon na ito, maraming mga dahilan kung bakit nagkaroon ng sama ng loob ang bawat isa. Katulad sa hadith ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Sa sinabi ni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sa sinabi ng propeta sallam, huwag kayong mapuot sa isa't isa, at huwag kayong mag-inggitan, at huwag kayong tatalikod sa isa't isa. Magiging alipin ng Allah bilang mga magkapatid, at hindi pinapahintulutan para sa isang Muslim na iiwasan ang kanyang kapatid ng higit sa 3 araw. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya, sa sinabi ng mahal nating propeta salam, puot, inggit, pagtatalikod, yun, mga yan yun ang original na mga bawal sa Islam. Ito po ay pundasyon na binagbawal talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit sa sama ng loob, kunting tampo, iniiwasan niya na ang kanyang kapatid. Kaya ang advice ng mahal nating propeta salam, magiging alipin ng Allah bilang mga magkapatid. Kaya bilang magkapatid, ang tampuan, galit, sama ng loob, hindi dapat lumampas sa 3 araw. Allahu Akbar. Sa hadith na ito mga kapatid, nagkaroon talaga tayo ng idea kasi tingnan nyo, nag-aaway sila, hindi na sila mag-usap, taon-taon na, subhanallah. Kapag makarinig siya ng mabuti sa kapwa niya, sa kanyang kinakagalit, ay naiinggit siya, o ano pa yung mga bagay kung saan na hindi naman dapat gawin ng isang Muslim. Kaya mga kapatid, yan ang isa sa mga isa sa mga dapat nating bigyan ng importansya. Kaya yan ang isa sa mga katuruan ng Islam. Katuruan kasi ito ng Islam ng Islam, complete way of life. Kompleto talaga. Tinuruan talaga tayo ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ito ay isa sa mga kagandahan ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi tinuruan tayo ng mga bagay kung saan nakakatulong talaga sa atin bilang mga Muslim. Lalo na lubos nating mauunawaan ang sinabi ng propeta sallam. At isa sa mga sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah
law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at alamin ninyo na nandyan sa inyo ang mensahero ng Allah. Kung susundin niya kayo sa marami mula sa bagay na talagang mahirapan lamang kayo, subalit pinamahal ng Allah sa inyo ang pananampalataya at pinalamutian ito sa inyong mga puso at pinamuhi sa inyo ang pagtatakwil at kapusukan at kalabagan. Ang mga iyon ay mga yaong nagabay. Kaya itong isa sa mga dapat taglay ng isang mananampalataya na dapat kinamumuhian mo ang mga bagay kung saan ikakasama ng loob ng iyong kapwa. Kaya pinagbawal pagtatakwil, kapusukan, kalabagan. Kasi nga, yun ang mga dahilan na kung saan ikakasama ng loob ng iyong kapatid. Allahu Akbar. Kaya nag-iingat talaga tayo. At ang pagkimkim ng sama ng loob, mga kapatid, alam nyo, napakabigat yan sa konsensya. Hanggang sa araw na paghukom, napakabigat yan. Kaya kailangan ang ating puso ay dalisay. Dapat mawala po tayo sa sama ng loob. Kaya binibigyan lang nga tayo ng kalugit, 3 araw lang. Huwag ka nang lumampas dyan. Kung meron kang kinikimkim na sama ng loob, lagyan mo lang talaga ng panahon, 3 araw lang. Period, wala nang sobra. Kasi nga, napakaganda pa kapag ikaw meron kang tinatawag na kalbun salim. Busilak, pusong busilak. Kasi nga, hanggang sa pagdating mo sa araw na paghukom, mga kapatid, kapag dala-dala mo ang pusong salim, ay ligtas ka talaga sa araw na paghukom. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tuhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at wag mo ako ipapahiya sa araw na kung saan bubuhayin sila muli, araw na hindi mapapakinabangan ang yaman at mga lalaking anak, bukod sa sino mang dumating kay Allah, dala ang pusong busilak. Allahu Akbar. Kaya yun, mapapakinabangan mo yun. Kung napuno yan ng sama ng loob, mga kapatid, ay mahirapan kang maging busilak ang iyong puso. Kaya ang mga tampuan na yan, mga kapatid, dapat tandaan nyo, meron niyang mga dahilan. Ang mga sama ng loob, meron talaga yung pinagmulan. Katulad sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Katulad ng sinabi ng Allah, o mga yaong sumampalataya, kung meron dumating sa inyo na masamang tao na may dalang balita, kung gayon ay dapat suriin ninyo ng maigi. Baka matatamaan ang mamamayan dahil sa kamangmangan at tapos magsisi kayo sa inyong ginagawa. Yun pala, mga kapatid, isa sa mga dahilan nagkakaroon ng sama ng loob na pinagsisihan ng karamihan ay dahil sa nakinig siya ng balita. Alam naman nating balita, dalawa yan, totoo at ang isa, gawa-gawa, kasinungalingan o ano pa dyan, walang basihan. Kaya kapag ikaw nakinig sa kasinungalingan, mga kapatid, ay talagang magtatampo ka talaga. O kaya magkakaroon ka ng sama ng loob sa maling akala. Itong nakakasakit sa lahat. Kaya mag-GC ka talaga dyan. Katulad sa kwento dyan, yung Lamugira, nagbigay kay Prophet Salam ng maling-maling impormasyon. Nagalit ang propeta ninyo. Ganun na ganun, mga kapatid. Kaya pag-ingat tayo sa mga, mabuti na lang si Harith pumunta doon kay Prophet Salam. Nagbigay siya ng paliwanag.
inayos niya. Kung hindi, talagang ang sama ng loob hanggang dumating sa buot. Kaya mahirap talaga magkimkim ng masama ng loob sa kapwa, mga kapatid. Kasi nga parang parang bagay yan sa loob ng iyong sarili. At alam naman natin, kapag sinabi ko kanina sa inyo, napakabigat yan sa konsyensya kapag meron kang kinikim-kim ng sama ng loob sa iyong kapwa. Kaya mag-ingat, mga kapatid, napakaganda kaya kapag ikaw wala kang kinikim-kim ng sama ng loob sa kapwa mo. Nagbabasa ka ng Quran, nagsasala ka, napakapayapa. Wala kang iniisip, ang iniisip mo lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iniisip mo lang paano paramihin ang iyong mga paggawa ng pagsamba. Kung meron kang kinikim-kim ng masama ng loob, anong gagawin mo? Maniktik ka na lang, susundan mo siya para makahanap ka lang ng ipipentas sa kanya. Subhanallah. Kaya maliligaw ka talaga ng landas. At alam naman natin, kapag ganun ang pinili mo, ang kaligawan ay talagang napakasuklam-suklam na gawain yan. Katulad ng sinabi ng Allah, wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu daykan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Kadhalik yaj'alallahu rizqa 'alal ladina la yu'minun. Sinabi ng Allah, kaya ang sino mang gugustuhin ng Allah na gagabayan ito ay papaliwanagin ang kanyang dibdib para sa Islam. At ang sino mang gugustuhin ililigaw ay gagawing mahigpit na masikip ang kanyang dibdib kagaya sa yaong umaakyat sa kalangitan. Gayon din gagawa ng Allah ng kasagwaan ang mga yaong hindi naniniwala. Kaya napakasikip, mahigpit, parang umaakyat ka sa langit. Ganun ang mangyari sa iyo kapag mayroon kang sama ng loob sa kapwa mo. Kasi nga kaligawan po yan, mga kapatid. Kaya kapag nagkaroon ng sama ng loob, kailangan ayusin ka agad. Huwag mo nang pahabain, huwag mo nang patagalin, huwag mo nang hanggang sa magtatali kung tapos nawalan ka talaga ng magandang asal. Kasi kapag makikita mo siya, tatalikod ka kaagad, hindi ka na pupunta. Subhanallah. Kaya ang payo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sinabi ng Allah, ang tanging mga magkapatid ay mga mananampalataya. Kaya't ipag-ayos ninyo ang pagitan ng dalawa ninyong magkapatid at katakutan ninyo si Allah, baka sakali kayo'y kaawaan. Kaya isa sa mga payo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan gawin talaga natin, mga kapatid. At alhamdulillah sa Islam, napakaganda. Lalo na bawat isa ay nagpapayuhan tayo sa kabutihan. At kapag may nagpapayo sa atin, ay tanggapin mo yan, kapatid, na walang sama ng loob. Kasi nga, walang personalan, katotohanan lang. Ganon dapat mag-isip ang Muslim. Hindi man yan magpapayo ang iyong kapwa bukod sa ikakabuti mo. O kaya hindi man yan magpapayo sa iyo na ikakasama ng iyong loob. Lalo na sa kabilang buhay. Kasi nga sa kabilang buhay, wala ka ng pagsisisihan doon. Kaya kung papayuhan ka, tanggapin mo. Lalo na gumagamit ng Quran. Lalo na gumagamit ng hadith. Kasi nga, ang mga ganito, mga kapatid, para paalalahanan ka na ikaw ay kailangan bumalik sa pagsuko ulit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad sa inulat dito ni Zaid bin Thabit, radiyallahu anhu, na aking narinig ang mensahero ng Allah sallallahu alaihi wasallam, nagsabi, paliwanagin ng Allah ang isang alipin na nakarinig ng aking salita at saka kanyang ipinaabot ito. Kaya baka ang tagadala ng unawa ay hindi talaga nakakaunawa at baka ang tagadala ng unawa ay patungo sa sinong masigit pa sa pag-uunawa kaysa sa kanya.
dagdag doon ni Ali bin Muhammad, 3 bagay na walang ikakasama ng loob sa puso ng Muslim. Tingnan nyo, 3 bagay na hindi ikakasama ng loob ng isang Muslim. Ang taos-puso sa gawain para kay Allah. Yun, taos-puso, ikhlas. Hindi talaga pupunta dyan ang sama ng loob. Tapos ano pa? Pagpapayo para sa mga namumuno ng mga kamusliman. Example, ikaw, meron ka ng posisyon, meron nagpapayo sa iyo, tanggapin mo yan kasi nga walang sama ng loob dyan. At pananatili sa pangkat ng mga Muslim. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinama ni Albani. Kaya dyan sa pananatili sa mga musliman, mga kapatid, ang hangad kasi nila dyan, hindi kasiraan. Ang pahangad nila para ipagbuklod ang mga mananampalataya. Allahu Akbar. Kaya maramdaman mo sana, mga kapatid, ang ating kapatiran sa pananampalataya. Pero kapag mayroong may nagpapayo sa iyo, ay tanggapin mo. Kaya sa Islam, pinagbawal talaga ang pangungutya at ang panglalait sa bawat isa. At napakalinaw talaga yan sa Quran. Napakalinaw yan, nabanggit talaga yan sa sinabi ng Allah. Sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna wala talbisu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman faman lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sinabi ng Allah, o mga yaong sumampalataya, huwag lalaitin ng isang pangkat ang ibang pangkat. Marahil ang pagiging mas mainam pa sila kaysa sa kanila, at huwag rin sa mga kababaihan sa mga ibang mga kababaihan. Marahil ay magiging mas mainam pa sila kaysa sa kanila, at huwag kukutyain ang iyong kapwa, at huwag itatawag ang isa't isa sa mga palayaw. Napakasama kaya katawagan ng pagsuway matapos ng paniniwala. At ang sino mang hindi nagbalik loob, kung gayon ay mga iyon ay silang mga mapang-api. Kaya dyan mga sinabi ng napakalinaw talaga yan. Bawal sa ating manglait. Kasi kapag lalaitin mo, sample na lang, ang liit-liit mo, tapos nilait mo, siyempre tagus mo yan sa puso. Lalo na may galaw pa nga panlalait talagang dating. Tagus talaga sa puso. Sasama talaga ng loob yan. Ikakasama yan ng kapatid mo. Kaya pinagbawal yan ng mahal nating Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga tao, yun pinagbawal talaga ng Allah. Kaya kung ikaw, isa sa mga nasaktan, mga kapatid, dahil sa karanasan, o kaya sa pagkabigo, o meron nakagawa sa iyo ng masama, o kaya mga bagay ko sa hindi pa nalutasan, dapat gumising ka na, mga kapatid. Huwag mo nang ibaon yan sa iyong sarili. O kaya hanggang ngayon meron ka pang kinikim-kim na sama ng loob, dapat, mga kapatid, huwag mo nang kim-kimin yan. Kasi nga sakit yan sa puso na pumipinsala sa tao. Tapos kinakagalit pa yan ng Allah at ginugulo pa ang katahimikan ng iyong puso. Allahu Akbar. Kaya huwag kang magkim-kim ng ganun. Isipin mo, baka nagbibiro lang. Isipin mo, baka mangmang lang yun. Baka isipin mo, gustuhin niya lang mag-good time. Ganun, huwag kang mag-isip ng masama. Baka iba na misinterpret lang. Misunderstanding lang. Kasi minsan may mga tao na pala biro. Kaya huwag kang magkim-kim, mga kapatid, kasi ang sobrang paggit-ngit, sobrang galit, sobrang puot, at naghihinakit sa kanyang puso, mga kapatid, minsan makapagsalita sila ng masama pati kay Allah subhanahu wa ta'ala. Umaabot pa kay Allah, auzubillah. Yung mga example na lang, ang mga kafir, walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, yun, makapagsalita sila ng mga salita na nabubura kanilang mga gawain. Kasi nga, masama ng loob nila sa Diyos. Yun yung nakakasawa, mga kapatid. Kaya,
ang magagawa ng masama ng loob sa tao, mga kapatid, nakakalungkot talaga. Kasi nga, nagiging kaawa-awa ang kanyang sarili kasi nga, meron siyang kinikim-kim nga hindi pa natatapos. Dapat tuldukan niya na yan. Hindi niya natuldukan. Kaya kinikim-kim niya yan. Subhanallah. O kaya, hindi siya nagiging masama siya sa pakikitungo sa iba. Tapos tingin niya, lahat masama. Subhanallah. At ito pang pinakamasakit sa lahat, mahilig siya maghanap na ng mali ng iba. Kasi nga, meron siyang kinikim na sama ng loob. Nagiging sensitibo talaga siya sa mga bagay-bagay at hindi na siya marunong magpasalamat sa iba ito. Kaya mga Islam, kasi ang dating mo yan, papagkunwari. Mahirap ka na magpatawad, mahirap ka na magpasalamat. Kaya ang dating mo yan, parang mapagkunwari ka na. Kaya mag-ingat kayo mga kapatid. Ingat talaga tayo sa kaya sa sobrang pagmamahal sa mundo mga kapatid, ay nagbubunga lang yan ng sama ng loob. Katulad sa sinabi ni Fudail bin Iyad rahimahullah, "Ma min ahadin ahabba ri'asa illa hasad wa baga wa tatabba'a uyuban nasi wa kariha ayudkara ahadun bi khair." Sinabi ni Fudail bin Iyad, kaawaan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala sa sinuman na minahal ang paumuno kundi umiinggit, lumalabag at sinusundan ang mga kapintasan ng mga tao at namuhi kung merong binabanggit na iba sa kabutihan. Subhanallah, ito nakakatakot dahil sama ng loob yan mga kapatid. Totoo talaga ayaw mo merong binabanggit na ibang tao sa kabutihan bukod lang sa sarili mo. Kasi nga, sama ng loob yan Kaya, kaya magpakup talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mga nakatagong hinanakit mga kapatid, ay talagang lumilitaw talaga yan sa mukha, sa galaw. Minsan, makikita sa pagkunot ng noo, pagsisimangot, kalungkutan mga kapatid, minsan naging seryoso bigla, subhanallah. Minsan hirap na hirap siya sa pagtawa, nagiging agresibo siya at naging malupit sa pakikitungo. Kaya billah, yun ang kasi akala mo natatago mo yung sama ng loob, hindi mo yung matatago, kaya gilagyan nga yan ng 3 araw lang Kaya para hindi kumalat ang sama ng loob sa ating lipunan mga kapatid, ang payo ng Islam, sinabi dito an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi na qala Rasulullah sallallahu walladhi nafsi biyadi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Sinabi sa hadith na inulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta sallam, sumpa man sa yaong nasa kanyang kamay ang aking sarili, hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggang sa kayo'y maniniwala, at hindi kayo maniniwala hanggang sa kayo'y magmamahalan. Kaya't hindi ba ninyo gustong papatnubayan ko kayo sa isang bagay? Kapag ginawa ninyo ito ay magmahalan kayo. Kung gayon, ipalaganap ninyo ang pagbati ng salam. Kaya isinalaysay ni Abu Dawud at itinama ni Albani. Yun lang pala para mawala ang sama ng loob. Magsalamu alaikum. Kapag magkikita mga kapatid, assalamu alaikum. Alam nyo, napakaganda to kasi kapag kumalat ito sa kapaligiran, katulad dito sa Saudi mga kapatid, kumalat ang salamu alaikum, nawawala ang sama ng loob ng mga mahihirap sa mga mayayaman. Hindi nawala Hindi katulad sa walang salam, hindi sila nagsalamu alaikum, naiinggit sila. Mawala kasi inggit at kukunti na lang ang karahasan sa lansangan. Kasi lansangan dapat safe yan Dapat ligtas tayo dyan. Kung
kung naging dumami ang kumikimkim ng sama ng loob, ay talagang dadami talagang karahasan sa lansangan. Subhanallah. Kaya marami tayong maririnig ng mga masasama. Kaya minsan naging kalubhaan pa. Naging malubha pa ang ating kalagayan. Kaya, a'udzubillah. Kaya ito isa sa mga mga kapatid. Kaya merong isang hadith dito. Sabi sa hadith, mga kapatid, na inulat ni Ayyub al-Ansari na sinabi ng Allah, ng mensahero ng Allah, sallallahu alaihi wasallam, hindi pinapahintulutan sa isang Muslim na iiwasan ang kanyang kapatid ng higit sa 3 gabi. Kapag magkita silang dalawa at saka tumatalikod ito at tumatalikod rin ito, at ang mas mainam sa kanyang dalawa ay ang yaong nagsisimula ng pagbati ng kapayapaan na isinalaysay ni Muslim. Ito, mga kapatid, tandaan nyo, mainam talaga ikaw ang magsisimula ng salam sa taong kinamumuhian mo, sa taong meron kang sama ng loob. Yun ang ng Prophet Muhammad sallam. Para ang salamu alaikum kapasing mga kapatid, tumatagos yan sa puso. Kumakalma ang mga kaisipan. Kaya yun ang huwag kang maglagay ng distansya. At kumuha ka ng isang lugar at kumuha rin siya ng isang lugar. Tuloy, napuputol ang inyong ugnayan. Hindi lang ugnayan, pati na pa rin spiritual. Pati na rin ang emosyon. Napuputol yan. Kala nyo ugnayan lang? Hindi. Spiritual. Pati yung emosyon. Kaya nakakatakot, mga kapatid. Lalo na, sample lang sa mga magulang. Sa mga magulang din, kapatid, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, meron talaga siyang sinabi dito. Sabi niya, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at itinakda ng iyong Panginoon na huwag kayong sasamba bukod lamang sa Kanya, at sa iyong mga magulang ay maging mabuti, at alinman ang isa sa kanila o dalawa ang umabot sa iyong piling na katandaan, kung gayon ay huwag mo silang pagsasalitaan ng off, at huwag mo rin silang sisigawan, at pagsalitaan mo sila ng mararangal na pananalita. Tingnan nyo, ang mga matatanda, mga kapatid, ang mga magulang mo umabot sa katandaan, wag mo silang pagsisigawan. Kasi nga, sasama lang ang kanilang loob. Iniisip nila, mahina na ako, tapos ngayon sila na kumikita. So, wag gawin niya, mga kapatid. Ikaw ang nagdulot ng sama ng loob sa iyong mga magulang. Kaya, alhamdulillah sa Islam, may Quran pa talaga tayo. Huwag tayong gagawa na ng mga panibago nating mga hakbang. Sumunod lang tayo sa Quran. Magsalita ka, hinay-hinay ka lang. Huwag kang biglaan, huwag kang agresibo. Magulang mo, may pinagsamahan na kayo. Tapos iyan bang gagawin mo? Kaya sa Islam, alhamdulillah, mayaman talaga tayo sa kasaysayan para gawin nating katibayan, gawin nating aral sa ating buhay. Meron kang kwento dito, kay Anas, dati, umupo sila kasama ng Propeta Salam. At saka na sinabi ng Propeta Salam, meron ngayong darating na lalaki mula sa taga-paraiso. Subhanallah, lalaki na mula sa taga-paraiso. Kaya isang lalaki mula sa Ansar ang lumabas na ang kanyang balbas ay tumutulo mula sa tubig ng kanyang gudo. At ang kanyang mga sandalyas ay nakasabit sa kanyang kaliwang kamay. Kinabukasan, sinabi ulit ng Propeta Salam ng kaparihong bagay. At ang tao iyon ay lumabas pa rin, ganun pa rin ang kanyang kalagayan. Tapos susunod na naman nga, ikatatlong araw, mga kapatid, sinabi ng Propeta Salam, nagkatulad din kanyang sinabi kahapon. Kaya,
Kaya ang ginawa niya, nang tumindig ang propeta ng salam, sinundan siya ni Abdullah bin Amr bin As. Ha? At saka nagsabi, tignan nyo, gusto lang sumama ni Abdullah bin Amr bin As sa tao na yung tinutukoy ng propeta ng salam. Kaya gumawa siya ng kwento. Sabi niya, nakipag-away ako sa aking ama at nanumpa ako na hindi muna ako pupunta roon sa loob ng 3 araw. Sana tanggapin mo ako. Hanggang umalis ka. Sana gawin mo yan. Itong dahilan ni Amr bin As para makatira siya doon. Para titignan niya, obserbahan niyang tao na yun. Ano talagang ginagawa? Bakit ganun ang sinabi ng propeta? Na naging taga-paraiso ang tao na yun. Kaya sinabi ng tao, upo, halika, sama ka sa amin. Kaya si Abdullah bin Amr bin As, nagkukwento siya. At nakitulog muna sa loob ng 3 gabi kasama niya. At hindi niya, tingnan nyo, at hindi niya nakita ang man lang sa gabi ng sala. Hindi siya bumabangon sa kanyang higaan. At binabanggit, lumilingon, ayun lang ang nakita niya kapag lumingon siya o bumangon, binabanggit niya lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa babangon siya sa sala ng Fajar. Subhanallah, yun. Sila ni Abdullah, siyempre sila gabi-gabi talaga nagsasala. Nagulat siya, bakit tao na yun, taga-paraiso, tapos hindi naman tahajjud. Hindi siya nagtatahajjud. Kaya nang lumipas ng 3 gabi, ganun ginagawa ng tao na yun. Kaya muntik niya nahahamakin ang tao na yun. Wala ka namang ginagawa. Hahamakin niya eh. Ngunit, sabi niya, ngunit narinig ko propeta salam, nagsabi sa iyo ng ikaw ay taga-paraiso. 3 beses talaga sabi niya. Pero wala naman akong nakita. Kaya ako gusto kong pumunta sa iyo, kaya gumawa na lang ako ng kwento na nag-away kami. Pero hindi talaga yung totoo, sabi niya. Kaya sabi niya, ano ba talaga? Sabi niya, ano kaya ang nagpapaabot sa iyo kagaya sa sinabi ng propeta salam? Sinabi niya, wala naman kundi ang anumang nakita mo lamang. Nang tumalikod siya, kasi umalis na siya eh. Si Abdullah, umalis na. Tinawag siya, halika. Sabi niya, walang iba kundi ang iyong nakita. Bukod, tignan niyo sa sinabi niya sa, bukod na ako ay hindi nakakahanap sa aking sarili ng anumang panluloko sa sinuman sa mga kamusliman. At hindi ako naiinggit kanino man sa kabutihang ibinibigay sa kanila ng Allah. Tingnan nyo, iyon palang ginagawa niya gabi-gabi. Hindi siya nanluloko at hindi siya naiinggit. Kaya sinabi ni Abdullah, iyan ang nagdala sa iyo sa puntong iyon. At ito ang hindi namin kayang gawin. Isinalaysay ni Ahmad at itinama ni Albani. Kaya mga kapatid sa Islam, ito kasi mga yan eh. Kung ginawa mo yan ang inggit tapos panluloko, magkakaroon ka lang ng sama ng loob. Kaya itong tao na ito, peace lang matulog. Hindi siya nainggit, hindi siya gagawa ng panlilinlang sa kapwa niya. Kaya proteksyonan, bibigyan talaga siya ng pabor ng Allah subhanahu wa ta'ala at umabot siya sa punto kung saan tinutukoy siya na isa sa mga taga-paraiso. Inshallah mga kapatid Islam, sana meron kayong napulot ang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.